Hello po sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video, ako po ay kasalukuyang nagre-repack ng mantika. At kanina pa ako guys nakapag-start mag-repack. Ngayon ko lang naisipan na i-share sa inyo kung paano ako ngayon mag-repack ng mantika. So meron tayo dito guys na embudo. Bali naubusan ako ng plastic na ginagamit ko yung wait lang, hanapin ko yun. Hindi kasi ito yung gamit ko guys eh. Although ganito, patok yung tatak, pero hindi ganitong size na 2x10 kasi masyadong malaki siya. Ito yung gamit ko na plastic. 1 3/4 by 10. Ayan, yung gamit ko din sa pagre-repack ng munggo ko na tagte-10, tsaka yung mantika ko na tagte-10, tsaka tagpa-5. 1 3/4 by 10. Ito kasi 2x10. Ito na lang, no choice na kasi ubos na. Oh, kita nyo naman guys. At pakita ko sa inyo yung isang batch na narepack ko na. Bali, ito guys yung aking mantika. Pangalawang bote ko na to. Bali, kanina kasi guys, hindi ko na na-vlog. Dumating yung ahente ko ng mantika. Kumuha din ako ng asukal, ng kape, ng gamis, Milo, at kung ano-ano pa. Doon din ako kumukuha ng bigas. Kaso nga lang, 2 months na silang walang bigas. So, 2 months na rin akong walang bigas. Kasi wala naman guys ibang ahente dito ng bigas. Kaya ganun katagal na akong hindi nagtitinda ng bigas. So, ito yung narepack ko na tagte-10 at tagpa-5. Kasi guys, yung kinakalabasan ng isang bote ko ay pumapatak siya kapag na-ibenta ko 45 pesos. Eh magkano yung puhunan natin sa isang bote? So malaki-laki talaga yung tinutubo natin kapag tayo mismo yung nagre-repack ng mga paninda natin. Ayan. Ayan, naubusan kasi talaga ako mga kasari ng mga repack-repack na mantika. Pati yung mga ganito ko, ito yung tagte-10, ito yung tagpa-5. Ayan. Tagta-10, tagpa-5. Naubusan ako kasi nung isang araw pa ako nawala ng debote na mantika. Eh ngayon, dumating yung ahente natin ng mantika kaya nagkaroon na ulit tayo. Ano yan? Kausap ko yung camera. Tapos, ayan, bumili ako ng isang 1.5 na mantika. Ayan, bali, 2 bote na yun nabawas dito and parang lagpas pa siya ng kalahati. Ang puhunan nito guys ay 110, isang 1.5 na labo na mantika. So, hindi ko alam kung magkano yung tutubuin ko dito. Tatandaan ko na lang kasi parang hindi ko naman siya marerepack lahat. Itatry natin na i-repack siya lahat pero baka kasi magkanda butas. Tsaka kasi ako nagre-repack ulit kapag nakikita ko na paubos na yung mga nirepack ko nung una. So, ayun. Bali, ito ay pangalawang bote na. Tingin ko naman may tutubuin tayo guys. Kasi kada isang bote, diba, napapalabas natin ng 45. Ang 2 bote, 90 na agad. So, 20 pesos na lang ang kulang. Bawi na natin yung puhunan dito, diba? 110. Maganda rin pala siyang ibenta ng ganito-ganito na. Pwede ka lang magpatong ng plus 20 or plus 10. May tubo ka na rin, diba? 110 lang kasi yung kuha ko sa aking ahente. Diba? Ang daldal ko mga kasari. So, sa tagal-tagal ko na may tindahan, ngayon lang talaga ako bumili ng embudo. Kasi hindi ko naman siya talaga kailangan. Dati kasi hindi ako kung makikita nyo guys yung mga vlog ko dati, hindi talaga ako nag-embudo. Talagang, hindi naman kasi ako nag-gegeon yung nangangatal ang kamay. Ini-stretch ko lang siya, pero ngayon hindi ko na i-stretch. Ayan, kuha tayo ng isa. So, ito ay 2x10. Patok yung pangalan nito. Ano kasi siya guys, merong mga kasari natin na hindi gusto tong patok. Ako naman gusto ko siya kasi stretchable. So, ayun, may narepack na tayo. Pinakita ko naman sa inyo. So, magre-repack tayo. Bali, ito yung ating sukatan. Nilalabisan ko na mga kasari kasi mura na naman ang mantika ngayon. Medyo mura-mura na kaysa dati. Kaya nilalabisan ko na siya. Imbis na hanggang dito yung tag 5, nilalagpasan ko siya. Para naman medyo matuwa-tuwa ang ating customer. Kasi yung kasi ang gagamitin ko na 2x10. Eh, baka sabihin ng customer, bakit umuunti? Eh, malaki nga diba yung ating plastic. So, kaya ako dinagdagan. So, gamitan na natin ng embudo. Para kasi sa akin guys, nung una, mas hassle kasi pag naka-embudo.
Para sa akin lang naman Ito, yung ire-repack natin guys ay tag 5. Ayan, kapag nagtatali ako mga kasari ng paninda nating mga ganito, nakarepack na mantika, nilolobohan ko. Ayan, para maganda siyang tingnan, 'di ba? Ayan. Ito tagpa 5 pesos. Ayan, tingnan natin kung ilang balot ba na tagpa 5 pesos yung ating mababalot dito sa isang boteng mantika. Masasal para sa akin. I-try natin na walang embudo. Mas mabilis ako guys pag walang embudo. Diba mga kasari? Mas mabilis. Diba? Para sa akin mas mabilis ang walang embudo. Yan. Pantay na pantay siya. Kasi magkakasukat naman talaga yung aking ginagawa. Sabi ko nga sa inyo, nilalabisan ko na ng kaunti. So magre-repack muna ako mga kasari. So, tapos na tayo mag-repack mga kasari ng isang bote. Bali, ito ay pangalawang bote na ng mantika na kinuha natin sa isang 1.5. So, eto na guys. Tingnan natin kung ilan yung nabalot natin sa pangalawang bote. Ito kasi ay tagli-5. Doon kasi sa unang bote, tagsa 10 tapos may konting labis. Umabot siya sa isang tag-5. So, ayan. 5, 10, 15, 20, 25, 30, plus 3, ayan, equivalent to 45 pesos, 'di ba mga kasari? Medyo kapag naubos natin to, yung dalawang bote, ay naka 90 pesos na agad tayo. So, eto guys, hindi ko to ire-repack lahat kasi hindi ako masyadong nagpapalabis ng repack kasi mabilis lang namang mag-repack. So, eto, bali, siguro to, papatak pa to. Sasalina natin to guys, itong isang bote para makita natin kung gaano kadami pa yung matitira dito sa isang bote ng 1.5. Ayan. Ito guys yung natira sa isang bote ng 1.5. Bali itong isinalin ko ay pangatlong bote. And I think ito ay labis pa sa isang bote.
Kaya tingin ko mga kasari, malaki-laki yung tutubuin natin dito. Halos kalahati din siguro yung tutubuin natin dito sa isang 1.5 na mantika. And ganito na din yung gagawin ko palagi. Ito na lang ang parati na lang akong bibili sa ahente ko. Tinry ko lang naman. Tinanong ko kung may ganito sila, and ayun, nakabili ako ng isang 1.5 lang na mantika. Kala ko kasi nung una, bundle sila. Pwede pala yung isa-isang 1.5. So, ayun po mga kasari, ang pinakaano po dito sa pagre-repack natin is malaki po talaga yung tutubuin natin sa pagre-repack. Hindi lang sa mantika, gaya na rin sa mga iba pang tulad ng munggo, asukal, harina, cornstarch, tuyo, ayan, nare-repack din yan. Lately guys, nagrepack na din ako ng asukal at i-share ko yun sa inyo. Ayan, ito yung nare-repack ko. May nagre-request kasi na construction worker. Dati kasi 'di ba, hindi ko naman na-share sa inyo na nagre-repack ako ng asukal. Pero ngayon, ayan, ito ay halagang 3 pesos. Kasi guys, ang partner nito, yung binibili ng construction worker, is yung Nescafe stick na tagta-3 sa ating tindahan. Tapos bibili lang sila ng isa. Magkano lang yung gastos nila sa pag-inom ng kape, 'di ba? 6 pesos lang. Mas mura kaysa kung bibili sila ng mga twin pack na kape. Kaya ayan, may mga naghahanap din sa akin. Kaya ayan, nagrepack tayo ng asukal. Ito, sa paninda ko lang din na 1/4 kinukuha kasi hindi naman ako kumukuha ng asukal sa ahente na sako-sako kasi hindi naman dito masyadong mabenta. So, ayan. Malaki din yung tinutubo ko dito. Meron lang guys dumaan. Kesa sa 1/4, magkano lang yung tinutubo natin? 3, 4, diba? Dito tumutubo ako ng 8 pesos, ganyan. Minsan, tumutubo tayo ng higit pa sa 10 piso. Ayan, depende sa pagre-repack natin. Ito naman guys, tinatansya-tansya ko na lang. Ayan. Kasi kung aanuhin mo to, talagang mag-aano ka rin ng time. Tansya-tansya na lang kasi 3 pesos lang naman eh. So, ayan, bukod sa mantika, nagre-repack pa ako ng mga ibang items na mga fast moving dito sa tindahan. Kasi nga, mas mapapalabas natin na malaki yung ating kita dun sa item na yun. So, yun lang naman mga kasari. Ayun, uulitin ko, ang gamit ko po dito na plastic ay 1 3/4 by 10. Yun po talaga yung maganda na gamitin sa pagre-repack ng mantika. Kasi kung ganito na 2 by 10, masyadong malaki. Ayan, masyado siyang malaki. Iisipin ng customer natin, konti lang yung mantika na inilalagay natin, 'di ba? So, mas magandang gamitin ng 1 3/4 by 10. Patok po ito. Ayan. Alam ko maraming magtatanong niyan, kaya inulit ko na lang. Ayan. So, ayun po mga kasari. Thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo dito sa aking video na na-share ngayon. So, thank you so much sa inyong lahat sa pagsuporta kasi tayo, na-hit na natin ng 18K. Ayan, 18K subscribers. Bye guys! Happy selling po sa inyong lahat. Bye!